Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At ang plano niya ay pagpalain tayo. Nawa ay nakikita mo ng may pag-asa ang gagawin ng Diyos sa iyo ngayong taon na ito. Sa mga pagkakataong tayo ay nagduda, sa mga pagkakataong tayo nagkasala, magbalik tayo sa Diyos, tanggapin natin ang Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan
kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa sa nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga, natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon sa hari ng Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal. At magmula ngayon, ako naman ang giling mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Pinangaral ni Jesus ang paghari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mahangganan ng Zabulon at Neftali. Sa ngayon natupad ang sinabi ng propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita na maningning niyang ilaw. Liwanag na tanglaw ito, siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon, nangaral na si Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ang mabuting balita.
tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Magandang umaga, mga kapanalig. Happy New Year po. Ito yung unang misa ko sa Veritas ngayong bagong taon na ito. Kapanalig, si Jesus ang naging liwanag na tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Dati ay nandoon yung kadiliman, sa wakas nakakita ng maningning na ilaw. Nakita mo ba si Jesus ngayong panahon ng Kapaskuhan? Patapos na po yung Pasko, kapanalig, mas mahaba talaga yung Advent. Yung Pasko, parang 2 weeks lamang po, maikli. Pero, ang mahalaga, nakita mo ba si Jesus ngayong Kapaskuhan na ito? Hindi po lahat nakakita kay Jesus. Kahit nga si Herodes, hari na, hindi pa rin niya nakita si Jesus Ang nakakita kay Jesus, yung mga nanggaling pa sa malayong lugar. Nakakita kay Jesus yung mga pastol. Andun si Maria, nandun si Jose. Marami po nagnanais siguro na makakita kay Jesus pero hindi nakakita kasi may masamang balakin. Pero yung mga tao na nagpapakumbaba, yung mga tao na talagang bukas ang puso, yun yung mga nakakakita kay Jesus. Ngayong Pasko na ito, kapanalig, nakita mo ba si Jesus? Kasi kung nakita mo si Jesus, makikita mo may magandang plano ang Diyos para sa iyo ngayong bagong taon na ito. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo last year. May mga tagumpay, may mga kabiguan din. Siguro naiyak ka ng sobra, pero tumawa ka rin ng sobra. May mga dumating na tao na nagdulot sa iyo ng tuwa, nagbigay sa iyo ng saya. Pero may mga tao ka rin nakilala na nanakit sa iyo. Nanloko, baka nagtaksil sa iyo. Marami pong nangyari sa atin noong nakaraang taon. May maganda, merong hindi maganda. Pero lahat ng nangyari po, makikita mo lamang yung liwanag, makikita mo lamang yung kahulugan kung ito ay iaaloy mo sa Diyos. Doon mo makikita, kapanalig. May purpose si Lord. May dahilan. Sabi nga, di ba? All things work for the good of those who love the Lord. Lahat ng nangyari sa iyo, kahit yung mga masasakit na pangyayari, nangyari yan para sa iyong ikabubuti. Opo, minsan magtatanong, ikabubuti ba talaga yun? Umiyak nga ako ng sobra. Nasaktan ako ng sobra. Pero kapanalig, pasensya ka na. Kailangan mangyari. Siguro kailangan mangyari yung hindi maganda para makita mo yung mga magaganda na nangyari sa buhay mo. Pasensya ka na, kailangan madapa para lamang ma-realize mo, kaya mo palang tumayo. Binigyan ka pala ni Lord ng kakayahan na tumayo sa sarili mong mga paa. May mga pagkakataon, may mga tao
hindi ka tutulungan, iiwanan ka, para lamang ma-realize mo, kaya mo naman pala. At may mga tao naman pala na ipadadala ang Diyos para gabayan, para samahan, para damayan ka. Pasensya na, may mga pagkakataon, kailangan mong masugatan. Kasi yung mga peklat na dulot ng sugat na gumaling, yun pala yung magpapatatag sa'yo, magpapatibay sa'yo. Kailangan mong makaranas ng mga failures kasi mas marami palang itinuturo yung mga pagkakamali kaysa dun sa mga tagumpay natin. Yung mga tagumpay natin, may mga pagkakataon, nakakalimutan natin yung mga lessons agad-agad. Pero yung mga lessons galing sa mga failures, yung mga failures na iniyakan natin ng sobra, nagdulot sa atin ng malalim na sugat, yun yung mga hindi natin makalimutan. Pero yun pala yung kailangan natin to make us wiser, to make us better, to make us grow and more mature. Yun pala yung kailangan natin. Ang lahat ng nangyari ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kapag nagmamahal ka sa Diyos, makikita mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi ka niyang iwanan. Oo, may problema, may hirap, may mga pagsubok. Pero pansamantala lamang, dadaan ka lamang diyan, hindi ka tatambay diyan, at mapagtatagumpayan mo yan. Pero sasabihin sa atin, Lord, anak, pasensya na. Kailangan mong daanan. Kailangan mong danasin. Pero hindi magtatapos ang lahat sa sakit at sa kabiguan. Kung patuloy kang, katulad ng sinabi sa unang pagbasa, kung patuloy kang susunod sa Diyos, kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, makikita mo yung mga failures ng 2024 are just preparations for you. Kasi iyon pala ang maghahanda sa'yo para sa mas malalaking biyaya ngayong bagong taon na ito. At makikita mo lamang yung mga learnings. Makikita mo lamang yung ikabubuting dulot nito. Makikita mo lamang yung mga purpose nito. Taglay ang liwanag ni Kristo sa ating patuloy na pagsunod kay Jesus, sa ating patuloy na pagmamahal kay Jesus, sa ating patuloy na pagpayag na tanggapin ang pagmamahal na dulot ni Jesus. Tandaan mo, sabi sa Jeremias, may plano ang Diyos at ang plano ng Diyos ay pagpalain ka. Ang plano ng Diyos ay bigyan ka ng bukas na puno ng pag-asa. Iyon ang plano ng Diyos para sa iyo. Ngayon, kung parang hindi pa maganda yung nangyayari, kung parang may hirap pa rin hanggang ngayon, may problema pa rin ngayon, kapanalig, continue to obey God. Continue to trust in the Lord. Wait lang. Ang natapos, yung 2024, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi matatapos. Yung pag-ibig ng Diyos hindi matatapos. At si Lord hindi pa tapos sa iyo. Natapos lamang yung taon, pero hindi pa tapos ang Diyos na pagpalain ka. Hindi pa tapos ang Diyos na tulungan ka. Hindi pa tapos ang Diyos na sorpresahin ka. Continue to trust in the Lord. Ito yung taon, Jubilee year to, kapanalig. Kaya ito ang taon na nilikha ng Diyos para pagpalain ka ng sobra. Para maganap yung maraming mga dakilang bagay sa buhay mo. Kaya lang, gusto mo ba? Gusto mo bang pagpalain ka ng sobra? Gusto mo bang maganap yung mga talagang dakilang bagay sa buhay mo? Gusto mo ba? Kasi kung gusto mo na maganap yung magagandang bagay sa buhay mo, hindi mo plano iyan. Yan ay plano ng Diyos. Yung magagandang bagay, plano ni Lord yan. Yung mga dakilang bagay, plano ni Lord yan.
Yung mga milagro, yung mga pagpapala, plano ni Lord yan sa iyo. Magtiwala ka. Minsan kasi baka, kaya hindi mo makita, kaya baka nandun pa rin tayo sa, sa nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman. Baka nandun pa rin tayo Nag-aapuhap tayo sa kadiliman kapag ang tinitingnan natin ay yung wala. Kapag ang tinignan mo talaga yung wala, edi makikita mo, wala akong biyaya, walang tulong, walang magandang mangyayari. Edi wala ka talagang makikita. O kaya baka nandoon ka pa rin kapanalig na hindi ako karapat-dapat na pagpalain ng Diyos. Teka, kapanalig, tandaan mo, si Jesus nag-alay ng buhay sa krus. Kailan? Nung mabait na ba tayo? Nung nagsisi na ba tayo? Kailan nag-alay si Jesus ng buhay sa krus? Nung banal na ba tayo? Nag-alay ng buhay si Jesus sa krus nung palpak tayo. Nung nagkamali tayo. Noong nagkasala tayo. So bakit mo sinasabi na ngayong nagkamali, nagkasala ka, tapos sasabihin mo hindi ka karapat-dapat pagpalain? Tandaan mo, nung tayo ay makasalanan, doon tayo iniligtas ng Diyos. Hindi naghintay si Lord na pag mabait ka, tsaka kita ililigtas. Pag nagbago ka, tsaka kita ililigtas. Hindi. While we are yet sinners, God offered His life on the cross upang tayo maligtas. Kaya wag mong sasabihin na hindi ka karapat-dapat sa malaking biyaya ng Diyos ngayong taon na ito. Ang pumipigil sa pagpapala ay ikaw mismo. Kasi gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos, yun ang kanyang plano. Pero kailangan buksan ng iyong puso. Sumunod sa kalooban ng Diyos. At makikita mo ang liwanag na taglay ni Jesus. Liwanag na siyang tatanglaw sa iyo. Liwanag na kung saan tatanggalin ang nalugami sa lilim ng kamatayan. Liwanag na magdadala sa atin sa lahat ng magagandang bagay na inihanda ng Diyos para sa bagong taon na ito. Mga kapanalig, si Jesus ang liwanag. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at makikita mo, oo nga, lahat nga pala ng nangyari, may dahilan, may purpose. Ang dahilan ay para maging mature ka, para lumago ka. Ang dahilan ay para sa iyong ikabubuti. Kasi meron nga palang plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos ay pagpalain ka at bigyan ka ng isang bagong taon na puno ng pag-asa. Amen. Sa binyag ni Jesus sa ilog Jordan, pinapaalala sa atin ang ating sariling binyag kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya natatawag nating Ama, ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad
ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa pamihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka nawa lagi sa amin. Ang pagdating ng iyong anak ay nagbibigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog sa aming paghahain na inaring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't ialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, na Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagabili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. At ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Ako ang abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng mga bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako
sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang liwanag na dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya.
Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaminaw ang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Ang tumeno
requiescieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, cum nobis sub sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, Tebue sumus, ita nos corporis et sanguinis Tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus